Love at first sight. Yan ang laging sagot ni Zeus kapag tinatanong siya kung bakit sa dinabi-daming babae ang nagkakandarapa sa kanya, ay mas pinili niya ang isang simple at galing sa hindi mayamang pamilya na si Denise. May tuturing na isang perpektong lalaki si Zeus dahil nasa kanya na lahat, trabaho, yaman at kagwapuhan. Sa edad niyang 25 ay nagsimula ang mabangong karera niya sa pagiging isang abogado. At ngayong 27 na siya ay ganoon pa rin siya kagaling. Bukod doon ay habulin din siya ng mga babae. Hindi naman din may tatanggi kung bakit dahil tulad nga ng sabi nila'y tindig pa lang ni Zeus ay ulam na. Parehong nasa ibang bansa ang kanyang mga magulang at nag-iisa lang din siyang anak. Number 1 supporters niya ang kanyang mga magulang, pero mula noong nalaman nilang isang mahirap na dalaga lamang ang naging nobya ng kanilang anak, ay napilitan silang umuwi ng Pilipinas. Kakatapos lang ni Zeus mag-ayos at ngayoy pababa na siya ng hagdan upang inumin muna ang kanyang kape bago pumasok sa trabaho. Pero nang makita niya ang presensya ng kanyang mami na nasa mesa, ay nag-iba ang isip niya. "Oh, Zeus, son?" Pagtawag nito sa kanya, dahilan upang mapatigil siya at bumalik sa gawi. "Yes, ma'am. Good morning po." Sagot naman niya dito sabay halik peso. "Ipinagtimpla ka ni Manang ng coffee. Would you like to take a sip of it muna before leaving?" "Oh no, doon na lang po ako sa office magkakape, ma." Pero nag-effort si Manang sa pagtimpla dahil request mo daw ito every morning. "Nakita rin kita kanina na papasok, pero nang makita mo ako, para bang umatras ang dalawang paa mo. Is there something wrong, iho?" "Nothing, ma'am. Nakalimutan ko lang po kasing kunin ang car key ko. That's it." "Oh, really? O baka naman iniiwasan mo na ako? Even your dad ay nakahalata rin yan." Misunderstanding lang po siguro." At hindi na nga natuloy ni Zeus ang ibig na sabihin nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. "Excuse me, ma'am. I have to answer this call." "Pwede mo namang sagutin yan here eh. Ayokong lumabas ka muna at baka hindi ka na bumalik." Napabuntong hininga na lamang ang binata, saka pa sinagot ang tawag ng nobyang si Denise. "Yes, love." Panimula niya dito sa mahinang boses. Umiling-iling naman ang ina dahil alam niyang ang nobya na naman nito ang kausap ng Yuniko iho. Nang matapos na ang dalawa sa pag-uusap ay unang nagsalita ang ginang. "Ang girlfriend mo ba yun?" Yes, ma'am. It was Denise." "Ang aga-aga naman yata niyang tumatawag sa'yo. Kanyan ba siya kadesperada to own you?" "Ma'am, it's normal to us. Isa pa, everyday na niya itong ginagawa. Wala naman siyang ibang sinasabi, kundi mag-iingat ako papuntang trabaho at huwag magpapastress masyado." "And so, sa ganyang treat, na-inlove ka na sa kanya?" "Ma'am, straight 1 week na tayo sa topic na to. Simula noong umuwi kayo dito, hindi na nawala sa bibig niyo si Denise. She's a great woman." "I don't care. Kaya nga kami umuwi ng daddy mo dito eh. Ay dahil gusto naming pigilan yung plano mo. Baka mamaya niyan, bigla ka na lang mag-propose sa babaeng yun at pakasalan mo pa. God, sus, hindi ko siya matatanggap sa pamilya natin. Never." "Dinadama niyo pa si dad? Okay lang naman siya kay Denise." "Kasi kayong mga lalaki, wala kayong pakialam sa future nyo. Tsaka ako lang naman itong may pangarap para sa iyo ah." "May pangarap din po ako para sa sarili ko, ma'am. I have my own brain and I have my own decisions." "Kaya ba hindi ka na nakikinig sa akin? Dahil dyan sa mga akala mong tama ang mga desisyon na gagawin mo? There's a lot of pretty fish in the sea, Zeus. But you choose someone na dinaig pa ang daga sa sobrang hirap. At saan ba yan nakatira, ha? Sa squatter area?" "Again po, ma'am, she's a great woman. May mga pangarap po siya sa buhay. Kaya nga po nagsisikap siyang bilang isang tagapunas ng mesa sa restaurant?
Yun ba yun ha, Zeus? She's a waitress, ma'am, and I believe na decent job po yan. Decent job nga, pero hindi ever babagay sa'yo. Mag-isip-isip ka nga, Zeus. Baka mamaya niyan, ginayuma ka lang ng babaeng yan eh. I'm sure naman pera lang ang habol niya sa'yo. Never po niyang hinahabol ang pera ko, ma'am. Dahil kung ginagawa niya man yun, matagal na siyang tumigil sa pagwe-waitress. I even offered her a job sa kumpanya ng friend ko because she's a college grad with a flying color back then, but she refuses. Ayaw niyang gawin akong backer kasi para sa kanya unfair yung sa iba. Ang daming arte. Kahit ano pa ang gawin at sabihin mo, son, hinding-hindi magbabago ang isip ko sa babaeng yan. Now, kung gusto mong maging peaceful ang buhay mo, babalik lang kami sa ibang bansa kapag itigil mo na ang kaibangan mo sa babaeng yan. Whatever, ma'am. Kahit pa manatili kayo dito for all of your life, it's fine lang po with me. Basta, huwag niyo pong papakialaman ang relasyon namin ni Denise. I have to go na po at baka malate pa po ako sa trabaho. Wika ni Zeus saka muling bineso ang ina. Ni hindi na nga niya nagawang tikman ang paborito niyang kape dahil iniiwasan niyang magkasagutan na naman sila ng ina. Sakto namang nakasalubong niya si Manang Clara kaya humingi na siya ng paumanhin dito. Good morning, Manang. I'm sorry po. Hindi ko po nainom ang tinimpla niyong kape. Nasa kusina din po kasi si Mami at alam niyo naman pong iniiwasan kong magkasabay kami sa umagahan. Dahil panimula na naman iyon ng diskusyon. Paliwanag niya dito. Oh no, okay lang po iho. Naiintindihan ko. Sa susunod, ihatid ko na lang sa iyo ang kape mo kapag nasa baba ang mami mo. Sa opisina mo lang ba ikaw magkakape? Yes po, Manang. Okay, mauna na po ako ha. At baka malate pa po ako sa trabaho. May kliyente pa ako ngayon and as usual, new cases to handle na naman. Ay, iyan naman talaga ang trabaho ng isang magaling na abogadong katulad mo. O siya, sige na't bumiyahe ka na. Mag-iingat ka ha at ikamusta mo na rin ako kay Denise. Pakisabi, namimiss ko na ang mga luto niya dito. Yeah, maging ako din po, Manang eh. Pero hayaan niyo po't magkakarating po ang pangungumusta mo. Okay, aalis na po ako. Huling wika ng binata saka tuluyan ng umalis. Pagdating sa opisina ay pinag-utos na lamang niya sa kanyang assistant ang pagtitimpla ng kape, saka pa sinimulang pag-aralan ang kasong susunod niyang ipaglalaban. Pagkatapos niya ring makausap ang mga bigati niyang clients ay nagsialis na rin ang mga ito. Nasapo na lamang ng binata ang kanyang ulo dahil mukhang mabigat itong kasong dadalhin niya sa korte. Ilang sandali pa'y tatlong mahihinang katok ang pumukaw sa kanyang atensyon. Noong unay, hindi niya pa iyon tinugon hanggang sa bumukas na nga ang pinto at inuluwa doon ang napakaganda niyang nobya. Dala-dala ang napakatamis na mga ngiti nito. Good morning, love. Nakangiting bati ng dalaga. Oh, you're here. Good morning, love. Sa saya ay tumayo naman agad si Zeus saka mahigpit na niyakap ang nobya. 2 linggo na kasi niya itong hindi nakikita dahil umuwi ito ng probensya. Hey, kailan ka lang nakabalik? Hindi mo naman ako sinabihan. Di sana'y nasundo na kita. Oh no, hindi na kailangan, love. Kaya ko naman eh. Tsaka alam ko naman din na busy ka ngayon. Yang mukha mo nga oh. Halatang stress na. Medyo mabigat kasi ang kasong dadalhin ko, love eh. But it's fine. I know I can do it. Alam ko naman na kaya mo. Pero huwag ka lang ma-pressure, love. Mag-chill ka din minsan, okay? Nga pala, dinalan kita ng paborito mong rice cake at suman sa latte. Wow, made by your mom again? Oo naman. Alam mo namang mahal na mahal ka ng pamilya ko eh. Oh, I love them too, love, as much as I love you. Sabay halik nito sa labi ng nobya. Love, ano ka ba? Nasa opisina tayo. Baka mamaya may makakita sa atin. Who cares? What now?
proud pa nga ako na nahalikan kita eh. If papayag ka lang, hahalikan pa kita sa mga public places eh. Natawa naman si Denise, saka kinurot na lamang ang pisngi ng nobyo. Pinagsaluhan ng dalawa ang dala ng dalaga at masaya pang nagkwentuhan. Natutuwa naman si Zeus dahil parabang nawala bigla ang lahat ng stress niya sa katawan nang makita ang matatamis na ngiti ng nobya. Oh, nga pala, pinapasabi ni Manang Clara na namimiss niya daw ang luto mo. Oh, talaga ba? Naku, mukhang makakapagluto ako ulit nito ah. Pero love, alam mo namang nasa bahay sila mami, diba? Oh yeah, alam ko. Problema ba yun? Pwede naman tayong sa boarding house ko na lang magluto. Tas dalhan mo na lang si Manang Clara, diba? Napangiti pa nitong wika. Thank you, love. At pasensya na. Gustuhin man kitang dalhin sa bahay pero mukhang alam ko na ang mangyayari eh. Ayaw ko naman na may masabi pang masasakit na salita si mom sa'yo. Oh no, it's okay, love. Pero love, kahit pa man ayaw ni mom sa'yo, ipaglalaban pa rin kita. Please do the same thing. Huwag na huwag mo akong hihiwalayan ha. And what made you think na hihiwalayan kita, Mr. Zeus? Dahil lang ba ayaw ng mami mo sa akin at iyon na ang gagawin ko? Kilala ko kasi si mom. Lahat gagawin niya, mapaghiwalay lang tayo. I just want you to know na walang katumbas ang pagmamahal ko sa iyo. And if dumating man ang araw na gagawing complicated ng parents ko ang lahat, lalaban tayo, okay? Napangiti na lamang si Denise saka hinalikan ng paulit-ulit ang pisngi ni Zeus. Sobrang saya ng kanyang puso ngayon dahil bukod sa nagkita na rin sila sa wakas ay alam ng dalaga na mahal siya nito. 4 na taon na silang magkasintahan pero hindi pa rin nagbago ang turing ni Zeus sa kanya. Kung paano niya ito nakilala ng unang beses ay ganoon pa rin hanggang ngayon. Kahit pa man ilang masasakit na salita na ang natatanggap niya mula sa ina ng binata ay hindi niya iyon ininda. Mas nanaig ang pagmamahal niya sa nobyo. Hinintay na lamang niya na matapos si Zeus sa kanyang trabaho bago sila nagtungo sa boarding house ng dalaga. Gusto niyang ipagluto si Manang Clara at pati na rin syempre ang nobyong si Zeus. Alam mo love, sa 4 years nating mag-boyfriend-girlfriend, ngayon pa lang ako nakapasok sa boarding house mo ah. Kapag inahatid kita, lagi lang akong nasa labas. Natatawang bulias ng binata. Oh, I'm sorry. Kasi mahigpit na ipinagbabawal ng landlady namin dito ang mga lalaki. Tsaka ngayon, since magluluto naman ako, pinagpaalam na kita sa kanya. Alam nga naman, sa labas ka lang maghihintay, diba? Yeah, may point ka. Okay, doon ka na muna sa sala at manood ka na lang muna ng TV. Medyo matatagalan pa ako. I can wait patiently, love. Don't worry. At dahil doon, sinimulan na nga ni Denise ang pagluluto. Mga ilang minuto pa'y naramdaman na lang niya na niyakap na siya ni Zeus mula sa likuran. Hey, sinabi ko naman sa'yo na manood ka na muna ng TV doon. Mas gusto kitang panuorin eh. May magagawa ka ba doon? Ay sus, ang sabihin mo, na-miss mo lang ako ng sobra. Sobrang miss, love. Parang 2 weeks lang yun ah. Na-miss mo na agad ako? Paano kapag nag-abroad na ako? Pabiro niyang wika. Oh God, cut that thing. It won't happen. Hindi ako papayag. Kung gagawin mo man yan, ipapablock ko ang pangalan mo sa airport. Sira ulo ka talaga. Okay, sige na. Baka hindi na talaga ako makapag-focus dito sa niluluto ko eh. Then focus on me instead. Sa walang ano-ano'y, pinatay na muna ni Zeus ang stove, saka niyakap muli ng mahigpit ang nobya. Sa mga yakap na iyon ay mukhang alam na ni Denise kung saan mapupunta ang eksena.
Sus! I know. I can't wait, love. But kahit another 4 years pa iyan, ay gagawin ko. Hindi naman kita minamadali eh. Alam ko rin na hindi ka pa handa. At sinong may sabi sa'yo, Aber? Natatawang wika ng dalaga. What do you mean? I'm ready. Mahal kita. At handa na akong ipaubaya ang lahat sa'yo. But love, kung napipilitan ka lang, hindi mo naman kailangang mag-yes eh. Hindi ako napipilitan at seryoso ako. Pagkasabi nooy, ipinikit naman agad ni Denise ang kanyang dalawang mata. Nangangahulugan lamang na pumayag na siyang gawin nila ang bagay na matagal na nilang gustong gawin. Pinaulanan ni Zeus ng halik ang pinakamamahal na babae, saka dinala sa loob ng silid. Doon na rin mismo naganap ang eksenang mas nagpainit sa nararamdaman nilang dalawa. Hindi rin nagsisisi si Denise na sa mga oras na iyon ay tuluyan na niyang binigyan ng permeso si Zeus sa kanyang katawan. Lumipas pa ang mga araw ay nagpatuloy lamang si Denise sa kanyang trabaho bilang isang waitress sa kilalang restaurant. Ganoon din si Zeus. Hindi na muna inestorbo ng dalaga ang nobyo dahil alam niyang mabigat ang kasong dala-dala nito at kailangan niyang pag-aralan pa ang lahat ng gagawing pagdidepensa sa korte. Bukod doon, hindi rin naman nagkakalimutan ni Denise na padalhan ng mensahe o tawagan ng binata para ipahatid ang kanyang taus-pusong pagsuporta. Nasa restaurant lang ang dalaga at naghihintay na lamang na matawag ng kanyang pangalan para ma-serve niya ang order ng bisita. Denise? Pagtawag sa kanya ng head waitress. Yes, head. Ready na ang food, iserve mo na yun at naghihintay na ang customer. Okay, yes po, head. Pumasok naman agad si Denise sa dining area at akma na sanang kukunin ng tray ng mga pagkain nang bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Oh, Den, okay ka lang ba? Rinig niyang tanong ng pinaka-close niya sa trabaho na si Mylene. Oh yeah, oo. Nahilaw lang ako saglit. Sigurado ka? Gusto mo bang ako na ang mag-serve niyan after nito? Oh no, hindi na Mylene. Ayos lang talaga ako. Okay, sige na. Mauna ka na at susunod na ako sa'yo sa labas. Kahit nag-aalinlangan ay tumango na lamang din si Mylene saka pa lumabas. Inayos naman muna ni Denise ang sarili saka inilagay na sa kanyang kamay ang tray at lumabas. Suot-suot niya rin ang kanyang mga ngiti dahil iyon ang turo sa kanila ng head. Ngunit habang naglalakad papunta sa gawi ng customer ay bigla na naman siyang nakaramdam ng pagkahilo. Medyo blurry na rin ang kanyang paningin pero imbis na tumigil ay nagpatuloy lang ang dalaga. Ilang hakbang na lang kasi ay mailalapag na niya ang mga pagkain pero hindi iyon ang nangyari. Dahil hindi pa man siya nakakaabot sa pwesto ng customer ay bigla na lamang siyang natumba at agad nawala ng malay. Ang kanyang mga kasamahan lalong-lalo na si Mylene ang unang rumesponde at tumawag ng ambulansya para maisugod na agad ang dalaga sa ospital. Nalaman na lamang ni Denise pagkagising na sa ospital na siya't nakahiga na sa hospital bed. Nang ilibot niya ang kanyang paningin ay si Mylene ang kanyang unang nakita. Mylene? Pagtawag niya dito sa mahinang boses. Oh my, mabuti naman at nagising ka na din. 4 kaming nandito kanina pero tumawag ang head na kahit isa na lang daw sa amin ang magpaiwan para bantayan ka. Need daw kasi ng waitress sa restaurant at maraming customers ngayon. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Teka lang ha at tatawagin ko ang doktor para siya na ang mag-explain sa iyo ng kalagayan mo. Teka muna Mylene. Bakit? May gusto ka bang kainin? At bibili ako agad sa labas. Oh no. Tinawagan mo ba sila nanay? Oh no, hindi.
Alam ko naman din kasi na hindi ka papayag. Salamat naman. Baka kasi mapaluwas pa sila ng Maynila eh. Alam mo namang ayaw ko silang mag-alala pa. Baka magamit pa nila ang perang para sa gamot ni tatay para lang makaluwas. Alam ko naman yun. Pero ang boyfriend mo, tinawagan ko na kanina. Assistant niya yata ang nakasagot eh. At sinabing nasa hearing pa ang jowa mo. Busy yun. Sana hindi mo na lang tinawagan. Tsaka ako lang naman ang nakakaalam ng personal number niya. Baka yung tinawagan mong number ay sa mismong office. Baka nga. Pero pinapasabi ko naman sa assistant niya na nasa hospital ka. Nasa kanya na yun kung pupunta siya after ng hearing. Salamat. Pero May, ano daw bang sabi ng doktor? Bakit daw ba ako nahimatay? Ngunit, imbes na sumagot, ay ngumiti lamang ng pagkalaki-laki si Mylene, bagay na siyang ipinagtataka ni Denise. Uy, bakit ka ba nakangiti? Ano bang nangyayari? Den, buntis ka. Parang mabibingi si Denise sa kanyang narinig. Kung ganoon, ang dahilan kung bakit siya may morning sickness at palaging nahihilo ay buntis pala siya. Hindi niya rin lubos maisip na kahit isang beses lang may nangyari sa kanila ni Zeus ay magkakabunga ito agad. Hoy, Din, muling sambit ni Mylene. Oh, May, pwede bang atin-atin na muna to, please? Ano? So hindi mo sasabihin kay Zeus ang totoo? Siya ang ama ng baby mo, di ba? Oo, gaga ka talaga. Wala namang ibang dumaang lalaki sa buhay ko. Si Zeus lang. Pero alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Hindi ako gusto ng mami niya. Ano ngayon? Alam nga namang itago mo kay Zeus ang tungkol dyan. Dahil lang sa ayaw ng mami niya sa iyo. Karapatan niyang malaman iyan. Huwag mo siyang tanggalin ng karapatan din. I know. Sasabihin ko naman sa kanya eh. Pero this time, hayaan mo na lang muna na ako ang gumawa ng diskarte, okay? Ay, okay, sige na nga. Basta ipangako mo sa akin na sasabihin mo sa kanya ang totoo, ha? Oo, salamat, Mylene. Okay, sige, tatawagan ko na muna ang doktor para mas maliwanagan ka pa. Nang makaalis na ang kaibigan, ay agad namang kinuha ni Denise ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng nobyo. Nakailang ring pa ito bago nito tuluyang sagutin ang linya. Hello, love. I'm sorry at kakatapos lang ng hearing. Nasabi na sa akin ng assistant ko ang nangyari. Are you okay? I'll fix everything na muna ha at pupunta na ako dyan. Nag-aalalang wika ni Zul sa kabilang linya. Oh no, wag na love. Pauwi na rin naman ako tsaka kasama ko rin naman si Mylene. Dinischarge na ako ng doktor. Anemic lang daw ako. Pagsisinungaling pa nito. Are you sure? Mas mabuti na rin sigurong nandyan ako para matanong ko ang doktor if ano bang vitamins ang kailangan mo. Oh no, hindi na love. Mag-focus ka na lang dyan, okay? Pauwi na rin talaga kami eh. Nga pala, kumusta naman? Nanalo ka ba? Medyo nahirapan ako, love. Pero thank God, nanalo na naman ang boyfriend mo. Oh, congratulations! O diba, sabi ko sa'yo, kaya mo? Kailan pa kaya natalo ang isang Zeus Masarigan, diba? Okay, sige na love at babiyahe pa kami. Congratulations ulit! Hindi na nga pinakinggan ni Denise ang sasabihin pa ng nobyo at pinatay niya na agad ang linya. Mas pinili niya na lamang na magsinungaling kay Zeus dahil hindi niya rin alam kung paano sasabihin dito ang tunay niyang lagay. Ilang sandali pa'y pumasok naman agad si Mylene kasama ang doktor. At dooy ipinaliwanag sa kanya na medyo masilan ang kanyang pagbubuntis dahil mahina ang kapit nito. Nirekomenda din ng doktor na mag-complete bed rest na muna si Denise at mag-resign na muna sa kanyang trabaho. Pagkatapos ng nakauwi naman agad sila. So, Denise, anong gagawin mo ngayon? Nag-aalalang tanong ni Mylene. May, hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho.
Paano na sila nanay? Paano ang mga gamot ni tatay? Yeah, pero hindi mo rin naman pwedeng isakripisyo ang health mo, pati na ang baby mo. Sinabi na nga sa'yo ng doktor, diba, na kapag napagod ka at na-stress, posibleng mawala sa'yo ang baby mo. Alam mo, ito payo ko lang sa'yo ha. Sabihin mo lang kasi kay Zeus ang tungkol dyan sa pagbubuntis mo para matulungan ka niya. Hindi makakatulong yung pagtatago mo ng katotohanan din. Mabuting tao si Zeus at alam kong magiging mabuting ama siya sa baby mo. Yeah, alam ko mabuting tao si Zeus, pero ayaw ko namang lumaki ang anak namin sa toxic na environment. Ayaw kong pati anak ko ay pagsabihan din ng masama ng mami ni Zeus. Patay tayo dyan, so wala kang ang plano na sabihin kay Zeus na buntis ka? Diyos mio sa'yo, Denise. No, pag-iisipan ko pa. Hahanap na lang siguro ako ng tamang tiempo para dyan. Okay, sige na. Bumalik ka na sa trabaho. Kaya ko na ang sarili ko. Sigurado ka ha? May pagkain ka ba dyan sa boarding house mo? Oo naman, gaga ka talaga. Sige na, umalis ka na. Salamat ulit, Mylene. Oh no, walang anuman. Basta ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay ha. Isipin mo rin ang baby mo. Okay, alis na ako. Nang hindi na niya maaninag ang presensya ng kaibigan, ay saka pa siya nakahinga ng malalim at pumasok sa loob ng kanyang boarding house. Dooy, kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa kanyang isipan. Kung paano niya kaya sasabihin sa mga magulang na hindi na siya makakapagtrabaho dahil buntis siya at kung paano niya kayang sasabihin kay Zeus ang tungkol sa kalagayan niya. Alam niya kasing kapag nalaman ito ng mami ng nobyo ay mas lalo pa itong magagalit sa kanya. Ayaw niya namang humingi ng tulong kay Zeus lalo pa pagdating sa pinansyal na bagay. Dahil ayaw niyang isipin ng mga tao na pinipirahan niya lang ito. At tuluyan na nga siyang nag-resign sa restaurant. Ipinaalam niya din ito sa nobyo at ang sinabi niya na lamang na rason ay maghahanap siya ng ibang trabaho. Kasalukuyan lang na nakahiga si Denise sa kanyang silid habang lumilipad ang kanyang isipan. Gusto niyang huwag mag-overthink at iwaksi na lamang ang lahat ng kanigahan na pumapasok sa isip niya. Pero hindi niya magawa. Bumalik lamang siya sa wisyo nang marinig niya ang boses ni Zeus. Pati ba naman sa isip ko, naririnig ko na din ang boses mo, love? Maktol niya sa sarili. Pero nang magsunod-sunod pa ito, ay saka pa lamang niya napagtanto na hindi na iyon galing sa kanyang isipan, kundi totoo na. Dali-dali siyang tumayo at lumabas ng silid. Dooy, nakita niya ang nobyo na nakatayo lang at nakangiti habang dala-dala ang isang malaking box. Niyakap naman niya ito agad. Oh, why are you here? Panimula niya. Namimiss kita eh, tsaka hindi naman ako busy this week. Kaya naisipan kong dalawin ka. Sorry, hindi ko na pinaalam sa iyo ang pagpunta ko, love. I really want to surprise you. Kumusta ka naman? Eto, hindi pa rin ako nakakahanap ng ibang trabaho. Teka, ano ba yung dala-dala mo? Oh, groceries. Naisip ko kasi na since wala ka ng work, yung mga inide. Andyan na lahat, love. Now, if kulang pa yan, just tell me, okay? Ayaw mo kasing binibigyan kita ng cash, so groceries na lang. Nakangiti nitong sabi. Love naman. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Hindi pa naman ako namumulubi dito. Pero salamat, okay? No worries. Mahal kita eh. At gagawin ko ang lahat para sa iyo. Niyakap lamang ni Denise ang nobyo, saka pinaulanan ng halik sa noo. Ngayon, buo na ang pasya niya. Sasabihin niya na dito ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, pero hahanap na lamang siya ng tamang tiyempo. Nagdaan pa ang mga araw at mas naging abala pa nga si Zeus sa kanyang trabaho.
Pero kahit ganoon pa man, hindi pa rin ito nakakalimot na tawagan at kumustahin ang nobya. Gusto pa nga sana nito na dumalaw sa dalaga pero hindi na iyon pinayagan ni Denise. Alam niya kasing pagod na ito at kailangang magpahinga. Nakaupo lang ang dalaga habang kumakain ng tanghalian nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Nang malaman niyang ang kanyang ina ang tumatawag ay napahinga naman muna siya ng malalim saka sinagot ang tawag. "Nay?" Panimula niya. "Anak, pasensya ka na ha at sinadya ko talagang tumawag sa iyo ngayon. Nasa duty ka pa ba?" Pagkasabi nooy natigilan naman ang dalaga. Muntik niya nang nakalimutan na hindi pa nga pala niya nasasabi sa mga magulang na wala na siyang trabaho. Wala na po, Nay. Nasa bahay na po ako. Kumusta na po kayo dyan? Si tatay po. Iyan nga ang dahilan kung bakit ako nagsadyang tawagan ka, anak eh. Ha? Bakit po, Nay? May problema po ba? Kasi ang tatay mo, isinugod namin siya sa ospital noong nakaraang araw. Po? Hindi na po ba niya naiinom ang maintenance niyang gamot? Naubos na, anak. 3 linggo na rin magmula noong maubos ang gamot niya. Sinubukan naming manghiram dito. Pero 500 pesos lang ang nahiram namin. Kukulangin pa sa 2 araw niyang gamot yan. Bakit hindi niyo naman po sinabi sa akin agad, Nay? Nahihiya na kasi kami sa iyo, anak eh. Alam naman namin na kaunti lang ang sahod mo. Hahatiin mo pa iyan sa pambayad ng boarding house, kuryente, tubig, pati na pagkain. Nay, kahit po magdildil ako ng asin dito, ay okay lang po. Basta may bigay ko lang po sa inyo ang mga kailangan nyo. Kahit naman wala akong pera, ay magagawan ko pa rin naman yan ng paraan eh. Kumusta naman po si tatay? Eto, umuwi na muna ako at kumuha ng extra niyang damit. Wala na kasi talaga kaming choice, anak eh. Sige po, gagawan ko na lang po yan ng paraan, Nay ha. Basta huwag niyo pong ilalabas si tatay hanggat hindi pa siya gumagaling. Ako na po ang bahala sa pera. Maraming salamat, anak, at pasyensya na rin. Okay, mag-iingat po kayo dyan. Mahal ko po kayo. Pagkasabi nooy, pinatay naman agad ni Denise ang linya. Nasapo na lamang niya ang kanyang ulo. Nagsunod-sunod na rin kasi ang problema niya. Una, ang 1 buwang upa niya sa boarding house na hindi niya pa nababayaran, tapos ngayon na ospital pa ang kanyang ama. Sumagi naman sa isip niya si Mylene kaya tinawagan niya ito't nagbabasakaling makahiram ng pera sa kaibigan. Naku din, pasensya ka na ha, pero ang sahod ko noong 1 araw ay naipadala ko na sa mama ko kahapon eh. Sana nagsabi ka ng mas maaga para hindi ko na sana ipinadala yun. Naku, huwag na Mylene, baka kailangan rin ng pamilya mo ng pera. Gagawan ko na lang muna ito ng paraan. Ay naku, huwag kang magpapastress dyan ha. How about kay sus ka na lang kaya manghiram? Naisip ko na din yan, May eh. Pero nahihiya naman ako. Ano ka ba? Boyfriend mo naman yun, no? Tsaka may pera ako dito din. Pero 1,000 na lang kasi ito eh. Kukunin mo pa ba? Oh no, huwag na May. Baka mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Salamat ha. Ay nako. O sige, sana gumaling na ang tatay mo. Chill ka lang dyan ha at bawal ka ma-stress. Ngumiti na lamang ang dalaga. Ilang sandali pa'y nakarinig naman siya ng katok mula sa labas ng kanyang pintuan. Okay, papatayin ko na muna ito, May ha. May kumakatok kasi eh. Baka ang landlady ko na ito at sisingilin na naman ako. O siya sige, mag-iingat ka dyan. Pagkatapos pinatay ni Denise ang linya, ay inayos niya muna ang sarili saka binuksan ang pinto. Ganoon na lang ang kanyang pagkagulat nang makitang hindi ang landlady niya ang naroon, kundi ang mami mismo ni Zeus. Oh, magandang tanghali po ma'am, nauutal niyang sabi.
Hindi mo muna ba ako papasukin? Mataray nitong tanong. Oh, okay, pasok po kayo. Pasensya na po at medyo magulo ang bahay. Hindi pa po kasi ako nakakapaglinis. Ano pa nga ba ang asahan ko sa'yo? Magulo rin naman ang buhay mo. Anyway, nandito ako para sabihing nakita kita noong araw na nahospital ka. Nandoon din kasi ako para sa monthly check-up ko and I was shocked seeing you there. Oh, wala naman po. Naimatay lang po kasi ako noon sa trabaho. At ang sabi ng doktor, mababa lang daw po ang hemoglobin ko. Oh, really? Kasi hindi yan ang nalaman ko. Ha? Ano pong ibig mong sabihin? When you left, kinausap ko agad ang doktor na naka-assign sa iyo. And I asked her kung ano ang nangyari sa iyo. At ang sabi niya, you're pregnant. Is that true? Kung ilang minutong hindi nakaimik ang dalaga ay hindi na niya alam. Imbis na si Zeus ang unang makaalam, ngayon mukhang huli na ang lahat dahil alam na ng ina nito ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Ha! Silence means yes. Muli nitong sambit. So, totoo nga, buntis ka. Buntis ka sa anak ni Zeus. Alam na ba ng anak ko ang tungkol dyan? Oh, hindi pa po, ma'am. Oh, that's great. At pakitanggal ng salitang papo. It should be hindi, ma'am. Dahil ayaw kong sabihin mo kay Zeus ang tungkol dyan. Po? Narinig mo naman ako, diba? Huwag mo nang ipaulit sa akin ang salitang nasabi ko na. Cause I won't do such a thing. Alam mo bang gustong kunin ng taga-Amerika si Zeus bilang lawyer nila doon? Pero, until now, hesitant pa rin ang anak ko. Alam ko namang nagdadalawang isip lang siya because of you. Ayaw kaniyang iwan dito ng 1 taon. Ha? 1 taon po? Bakit? Hindi niya ba nasabi yan sa'yo? Maybe because wala naman talaga siyang balak na pumunta sa Amerika. You know, ang taas-taas pa ng pangarap ni Zeus Denise. Ayaw kong mawala lang iyon sa isang iglap nang dahil lang sa pagmamahal niya sa'yo. Hesitant nga siya sa pag-iwan sa'yo kahit girlfriend ka pa lang niya. How much more kung malaman niyang ipinagbubuntis mo na ang anak niya? Come to think of it. So, ano pong punto niyo, ma'am? Gusto kong huwag mo nang ipaalam sa anak ko ang pagbubuntis mong yan. Name your price. Basta make sure na layuan mo lang siya. Tatanggalan mo siya ng karapatang malaman ang tungkol sa anak niya? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang na mag-focus na muna siya sa career niya. Besides, gugustuhin mo bang ikaw ang maging dahilan ng mga regrets niya? Once in a lifetime lang ang chance na iyon, Denise. Chance na rin iyon ni Zeus para mas makilala pa siya sa buong mundo sa larangan ng abogasya. Now, kung ang iniisip mo ay kung paano mo bubuhayin na mag-isa ang bata, bibigyan kita ng pera. Cash. Just name your price. Umalis na po kayo, ma'am. Hindi ko po matatanggap ang pera mo. Really? I've heard na nasa hospital ang tatay mo, right? You badly need my money, Denise. Kaya mag-isip ka ng maayos. Makakatulong ka pa sa mga magulang mo. Makakatulong ka pa para maging isang sikat na lawyer si Zeus. Now, if you really love him, give this chance to him. Alright, iiwanan ko na itong pera sa'yo. Preskong-presko pa sa bangko yan, worth 1 million pesos. Layuan mo lang ang anak ko. And one more thing, wag na wag mo itong ipaparating sa kanya kung ayaw mong balikan kita. Naiintindihan mo ba? Huling wika ng ginang saga tuluyan ng umalis. Napaupo na lamang si Denise sa sahig. Habang nasa isang box ng pera ang kanyang mga mata ay hindi na niya napigilang umiyak. Mahal na mahal niya si Zeus at hindi niya kayang ipagpalit ito sa pera. Pero ngayon, kailangan na kailangan niya ito. Sumapol din sa puso niya ang sinabi ng ginang ang tungkol sa pagkuha ng Amerika kay Zeus. Kung tama ang kanyang pagkakaalala, ay minsan ang nasabi ng nobyo sa kanya
na isa sa kanyang mga pangarap ang maging isang international lawyer at makilala sa buong mundo. Ngayon na dumating na ang pagkakataong iyon, ayaw niya namang siya ang maging hadlang para hindi niya iyon makamit. Kinagabihan ding iyon ay nag-iiyak lang ang dalaga. Alam niyang bawal sa kanya ang ma-stress pero hindi niya lang talaga mapigilan ang sarili, lalo pa at nakapagdesisyon na siya. Siya na ang magpaparaya. Mahal niya ang nobyo pero ayaw niyang putulin ang mga pangarap nito. Kinabukasan, maaga nang nag-impake si Denise. Aalis na siya ng Maynila at uuwi na lamang ng probensya. Kung paano niya sasabihin sa mga magulang ang buong katotohanan ay hindi niya rin alam, basta ngayon buo na ang kanyang pasya. Natigil naman siya sa pag-iimpake nang marinig ang katok mula sa labas ng kanyang pintuan. Dali-dali siyang tumayo at pinagbuksan iyon. "Good morning, love." Nakangiting bungad ni Zeus sabay halik sa labi ng nobya. Ang nakatayong dalaga ay hindi naman makagalaw. Titig na titig lang siya sa mukha ni Zeus na parabang minemorya niya na ang buong mukha nito at doon na nga siya naiyak. Hey, did you miss me that much? At naiiyak ka na lang dyan. Oh, I miss you, love. Pabiro pa nitong sabi. Sa isip ni Denise, napaka-inosente ni Zeus at hindi deserve na masaktan. Pero ngayon, mas pipiliin na muna ng dalaga ang sa tingin niya ay tama at makakabuti para sa lahat. Umalis ka na. Huh? What's wrong? Hindi mo ba ako na-miss? Kasi ako, miss kita. Zeus, enough. Para bang naramdaman naman ng binata ang pag-iba ng mood ng nobya, kaya tumigil na ito, tinitigan lang ng seryoso si Denise. Wait, may nangyari ba while I'm busy, love? Is there something you want to tell me? Ikaw, may gusto ka bang sabihin sa akin? May plano ka rin bang sabihin sa akin ang tungkol sa pagkuha ng Amerika sa iyo? Wait, paano ko nalaman? Hindi na importante yun. So, totoo nga. At wala ka man lang plano na sabihin sa akin ang tungkol doon? I don't have plans on telling you kasi hindi naman ako pupunta. Damn it, Zeus! Bakit hindi ka pupunta? Ano bang dahilan mo, ha? Love, ikaw ang dahilan ko. Kasi alam ko na kapag tinanggap ko ang offer nila, mag-i-stay ako doon ng 1 taon. At ayaw kong mamiss ka ng 1 taon, love. Ayaw kong hindi kita makita ng 1 taon. Ayaw kong hindi kita makausap ng 1 taon. Is that it? Di ba pangarap mo yan dati pa? Oo, pero mas pangarap kong makasama ka. Ang daming pwedeng magbago sa 1 taon, love. Ayaw kong magbago ka sa akin. Ayaw kong hindi ko magampanan ang pagiging boyfriend ko sa iyo. Ayaw kong kinikip mo lang ang sarili mo, ang mga problema mo, kasi nasa ibang bansa ako. Please do understand. Hindi. Kailangan mong tanggapin ang offer na yun, Zeus. Pangarap mo yun eh. At ayaw ko namang ako ang maging dahilan kung bakit hindi mo ever matupad ang minimithi mong pangalan. Pero love, huwag nang maraming pero. Just do it. At para hindi ka na ma-worry sa akin dito, mag-break na muna tayo. What? Are you serious? Seryoso ako, Zeus. Pero ano ang rason mo? Hindi naman tayo nag-away lately ah. What's wrong? May nasabi ba akong ikinasama ng loob mo? Wala. Gusto ko lang na mag-focus ka doon at wala nang aalahanin pa dito. Sinabi ko na sa iyo, ang daming pwedeng mangyari sa 1 taon. Kung tayo talaga, Zeus. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo binabawi ang sinabi mo.
Natigil naman sila sa pag-uusap nang biglang tumunog ang phone ni Zeus. Yes, hello? What? Pwede bang bukas na yan? Oh gosh, okay, papunta na ako. Wika nito sabay baba sa cellphone. May urgent lang akong pupuntahan sa office, love ha? Babalik ako dito mamaya. We badly need to talk. And please love, huwag mo na ulit sasabihin ang salitang break. Hindi ko kaya. I love you. I have to go, okay? Hinalikan na muna ni Zeus ang nobya sa kanyang noo, saka dali-dali nang pinaandar ang kanyang kotse. Pag-alis ng binata ay doon na napahagulhol ng iyak si Denise. Masakit man para sa kanya, pero kailangan niyang gawin. Madilim na ang paligid nang matapos si Zeus sa pagresolba ng problema ng isa niyang kliyente. Dali-dali naman siya agad umalis at nagtungong muli sa boarding house ng nobya. Pero tanging ang landlady lang nito ang kanyang naabutan. Good evening po. Is Denise there? Panimula niya. Teka, di ba ikaw yung abogadong nobyo ni Denise? Yes po. Is she there? I can't reach her phone po kasi eh. Ay naku sir, hindi ba nasabi ni Denise sa'yo? Kanina pa siyang umaga umalis. Binayaran niya lang ang upa niya dito ng 1 buwan tapos umalis na. Oh, what? Paano pong umalis? Ang alam ko, uuwi na daw siya sa probinsya. Babalik pa po ba siya? Mukhang hindi na sir eh. Dala-dala niya na kasi ang lahat ng gamit niya. Ganun po ba? Sige po, aalis na din po muna ako. Pumasok naman agad si Zeus sa kanyang kotse at doon na pinagsusuntok ang manibela. Gumayak na din siya pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi sila maayos ni Denise. Hindi pa sila nakakapag-usap ulit. Ni hindi niya rin ito makontak kahit halos mapudpud na ang kamay niya kakatawag. Noong gabi ding iyon ay nagpunta lang siya sa bar at doon naglasing. Kinabukasan, nagising na lamang ang binata na nasa kanyang silid na siya. Hindi pa siya bihis at amoy alak pa ang kanyang damit. Dali-dali naman siyang bumaba kahit pa sobrang sakit ng kanyang ulo dahil sa hangover. Oh, mabuti at nagising ka na Zeus. Gosh, para kang isang batang paslit kagabi na naglumpasay sa bar. Mabuti na lang at nakilala ka ng owner kaya tinawagan niya ang daddy mo. Bungad ng kanyang mami. Hindi niyo na sana ako sinundo. I can drive myself all the way home. Ay nako, pumunta ka na muna ng kusina at pinaghanda ako si Manang na mainit na sabaw. Inumin mo muna yun. At iyon na nga ang ginawa ni Zeus. Nang medyo mahimasmasan na siya ay tumayo naman siya agad at akma na sanang aalis nang mapigilan siya ng kanyang ina. And where do you think you're going ha? Walang office ngayon dahil linggo. Pupunta ako ng province. Bakit? Iniwan ka na ba ng magaling mong girlfriend ha? Teka, bakit mo alam? Wala, I'm just asking. I doubt it. May kinalaman ba kayo sa pag-alis ni Denise, ma'am? What are you talking about? At ano namang pakialam mo sa babaeng yun? Kilala kita, ma'am. Wala kang ang pakialam sa kanya at hindi mo rin siya gusto. Kaya naman hindi ako mabibigla kung pinuntahan mo siya sa boarding house niya at sabihin ng mga masasakit na salita. Is that it, ma'am? Bakit? May sinabi ba siya sa'yo bilang patunay dyan sa pagbibintang mo, ha? Watch your words, Zeus. Baka nakakalimutan mong ina mo ang kaharap mo ngayon. Hindi ko nakasalanan kung iniwan ka man ng babaeng yun. She's not worth it. Mag-focus ka sa career mo. Kung babae lang din naman ang pag-uusapan, may iba pa dyan. Mas maganda at mayaman. Don't settle for less. Alam mo, ma'am, hindi ko kayo maintindihan. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang mga salitang yan. Where in fact, minahal rin naman kayo ni Dad kahit galing ka lang din sa mahirap na pamilya. Dapat ramdam mo ang nararamdaman ni Denise dahil parihas lang din kayo. Pero anong ginawa mo? Hindi kami makapariha. Oh well, hindi nga.
kasi si Denise hindi ako pinipirahan, while you... Isang malutong na sampal ang dumampi sa mukha ni Zeus. I'm sorry anak, I didn't mean to do that. Once malaman ko na may kinalaman kayo sa pag-alis ni Denise, hindi kita mapapatawad. Huling wika ng binata saka umalis. Kahit walang ayos at medyo masakit pa ang ulo, ay nagtungo pa rin si Zeus sa probensya para kausapin ang dalaga. Pero ang ilang oras na biyahe niya ay walang napala dahil wala na sa bahay nila ang buong pamilya ni Denise. Nang tanungin niya naman ang mga kapitbahay ng dalaga ay sinasabi lang ng mga ito na wala silang idea. Dahil dooy, bumalik si Zeus sa Maynila. Hindi na siya nakakapag-focus sa trabaho niya at ang pinakahuling kaso na nahawakan niya ay natalo pa siya. Pero nang maisip niyang hindi siya nagpakahirap pabangunin ang karera niya para lang maglasing araw-araw at lumukin ang sarili, ay natauhan siya agad. Ang pagmamahal niya para kay Denise ay napalitan ng pagkapuot at matinding galit. Mula nooy, mas inayos niya na lamang ang sarili, saka mas pinagbutihan pa ang kanyang trabaho. Tinanggap niya na rin ang offer sa kanya sa Amerika at dooy mas naging kilala pa siya sa buong mundo kung gaano siya kagaling at katalinong abogado. 4 na taon na ang lumipas, kung gaano naging successful si Zeus ay ganoon din si Denise. Ngayon ay may sarili na siyang negosyo at nakabili na rin siya ng sariling bahay at lupa. Magmula kasi noong umalis siya sa Maynila ay lumipat na sila sa ibang bayan. Ginalaw niya rin ang perang ibinigay ng ina ni Zeus at ginamit sa importanteng mga bagay. At bilang business ed graduate siya noon with flying colors, ay napagtagumpayan niya ang pagpapatayo ng sariling negosyo. At ngayon, kabilang na sa top 50 ang pangalan ng kanyang own business. Masaya na rin naman siya dahil naibibigay na niya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya, lalong-lalo pa sa anak niyang si Nathan na ngayon mag-4 na taong gulang na. Masaya din siya dahil nakikita niyang successful na nga si Zeus sa kanyang karera dahil napapanood niya ito kahit saang balita. Mommy, you're looking at Dad's interview na naman. Untag ni Nathan sa kanya. Ipinaalam niya kasi sa bata na si Zeus ang kanyang ama at inexplain niya na din dito na nasa malayo ang daddy niya. Karapatan naman ng batang malaman kung sino ang tatay niya at hindi niya iyon ipagkakait. Oh, proud lang ako sa daddy mo, baby. Oh, by the way, tapos ka na bang kumain? Yes, Mommy. Can I go outside together with Lolo and play? Sure. Just make sure hindi magpapasaway kay Lulu, ha? Promise, Mommy. Thank you. I love you. Sabay halik nito sa pisngi ni Denise. Ilang sandali pa'y dinaluhan naman siya ng kanyang ina, kaya agad niyang pinatay ang telebisyon. Palagi mo na lang pinapanood ang mga interviews ni Zach, anak. Ano ba talagang plano mo? Lalong-lalo na kay Nathan. Nay, hindi ko naman po ipagkakait ang karapatan ni Nathan na makilala niya ang daddy niya. Na-explain ko na rin po sa kanya na friend ko na lang ang daddy niya. Hindi mo ipagkakait kay Nathan ang makilala si Zeus, pero ipinagkait mo kay Zeus na malaman ang tungkol kay Nathan. Nay, alam niyo naman po ang dahilan, di ba? Ginawa ko lang yun kasi gusto kong matupad muna ni Zeus ang mga pangarap niya. Tungkol naman sa perang ibinigay ng mami niya, naisauli ko na po iyon. 3 taon na ang nakalipas. Ang sekretarya ko pa nga mismo ang nagsauli sa pera. Paano kung balang araw mag-request si Nathan na gusto na niyang makita ang daddy niya? Anong gagawin mo? Nay, Ngunit hindi pa man natutuloy ni Denise ang ibig na sabihin
nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone at si Mylene ang tumatawag. Sinagot naman agad iyon ng dalaga. Yes, May? Oh, great. At sinagot mo agad. Busy ka ba sa Sabado din? I guess na. Wala naman akong schedule. Why? Pwede ka bang pumunta dito sa Manila? Baby gender reveal ko kasi eh. Oh, wow. That's good to know. Oo naman, no? Never akong magiging absent dyan. Mabuti naman. Dalhin mo sina tita at tito if you want. Nakita niya namang umiling ang kanyang ina, kaya natawa na lamang ang dalaga. Umiling na nga May eh. Tsaka hindi na rin siguro nila kaya ang medyo malayong biyahe. Alam mo naman, hindi na sila 18 years old. Kaya nga eh. Okay, sige, si Nathan na lang ang dalhin mo, okay? Naku, miss na miss ko na ang smarty baby boy na yan. Oo naman. Naku, I'm sure matutuwa yun kapag sinabihan ko. Okay, sige. Expect kita dito ha. Send ko sa iyo ang address mamaya. Okay, bye. Oh, pakihag ko kay Nathan. Napangiti naman si Denise, saka pinatay na ang linya. Seryoso namang nakatiting ang ina sa kanya, kaya hindi na niya napigilang magtanong. Bakit po, Nay? Pupunta ka ng Maynila? Oh, iya, opo. Isasama ko po si Nathan. Paano kung mag-cross ang landas niyo doon ni Zeus? Nay, nasa Amerika si Zeus. Impossible yan. O siya sige. Kailan ba ang alis niyo? Sa Sabado po. Doon na lang din po ako sa Maynila mamimili ng gifts para sa buntis kong kaibigan. At tulad nga ng inaasahan, tuwang-tuwa nga si Nathan nang sabihin niya dito na luluwas sila at pupunta sa kanyang tita Mylene. Mabilis lumipas ang mga araw at Sabado na nga. Maaga silang gumayak at ilang oras pa lang silang babiyahe bago makarating. Napangiti na lamang si Denise nang makitang nakatulog na si Nathan sa biyahe. Paano pa kaya niya makakalimutan ang mukha ni Zeus kung kopyang-kopya ni Nathan ang buong hitsura nito? Pero ang malaking tanong, gusto niya ba talagang kalimutan ang lalaking mahal na mahal niya? Napailing na lamang siya sa naiisip, saka ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Alauna na nang makarating sila sa Manila. Huminto na muna sila sa tapat ng McDonald's na siyang paboritong-paborito ni Nathan, saka doon kumain. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa mall upang mamili ng pwedeng irigalo kay Mylene. Sa kabilang banda naman, ipinarada na muna ni Zeus ang kanyang kotse sa labas ng mall bago siya bumaba at pumasok sa mall dahil may importante siyang bibilhin. Habang nakapila pa'y nilibot niya lang ang paningin sa buong gawi nang biglang mabaling ang atensyon niya sa isang batang lalaki na nooy nakatingin rin sa kanya. Kumunot naman ang noo ni Zeus dahil para lamang siyang nakatingin sa 4-year-old version niya. Noong unay, winalang bahala niya na lamang iyon, pero nang makita niyang papalapit na ang bata sa kanyang gawi, ay saka pa siya bumalik sa ulirat. Daddy! Rinig niyang wika ng bata. Daddy who? Tanong niya naman dito. You're my daddy Zeus, right? Nakangiting wika ng bata. Doon pa mas nangunot ang noo ni Zeus dahil alam ng batang lalaki ang kanyang pangalan. Bukod pa doon, kamukhang-kamukha niya rin ito. Wait, who told you that I am your daddy, huh, little man? Mommy. And who's your mommy? Bakit ka mag-isa dito? Bumalik ka na ulit sa mommy mo at baka hinahanap ka na niya. Let's go. Kasama ako? Yes, daddy. Let's go to mommy. At wala na ngang nagawa pa si Zeus kundi ang kargahin ang bata at sumunod sa direksyon tinuturo nito. Ilang sandali pa'y napatigil siya sa kanyang paglalakad. Isang pamilyar na mukha kasi ang kanyang nakita na nooy parang may hinahanap.
Bigla ding bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Denise iyon. "Here's Mommy! Mommy!" Rinig niyang tawag ng batang karga-karga. Bigla naman itong binitawan ni Zeus at kitang-kita niya kung paano nilapitan ng bata si Denise. Para siyang lumulutang sa kanyang kinatatayuan. May anak si Denise at ang mukha nito'y kamukhang-kamukha niya pa. Sa kuryosidad ay lumapit na din siya dito. Dahilan upang iangat ng dalaga ang kanyang ulo at napanganga sa pagkabigla. "Mommy, here's Daddy!" Ngiting wika ni Nathan. Denise, mahina nitong wika. "Oh, thank you." Bigla kasing nawala si Nathan sa paningin ko eh. "Nathan, next time, don't do it again, okay?" Mauna na kami. Salamat ulit." Ngunit, hindi pa man nagkakahakbang si Denise ay nahawakan na ni Zeus ang kanyang braso. "Tatakas ka naman ulit? You owe me an explanation and I guess I deserve to hear that." "Zeus, ngayon na ba?" "Oo, ngayon na. Dahil baka bukas or mamaya tumakas ka na naman ulit." Napahinga na lamang ng malalim si Denise, saka tumango. Dinala na lamang nila si Nathan sa Kids Toy Kingdom na nasa loob lamang din ng mall upang doon makapaglaro. Doon na rin sila nag-usap. Habang nakatitig si Zeus kay Denise, ay hindi pagkapuot ang kanyang nadama kundi pagkamiss. Inaamin niyang nagalit siya noon dahil bigla na lamang itong nawala nang hindi man lang sila nakapag-usap muli. Pero ngayon, para bang nawala ang lahat ng dala-dala niyang hinanakit sa dalaga. "How are you?" "Okay naman. Ikaw ba?" "Congratulations. Isa ka na talagang sikat na abogado. Madalas kitang nakikita sa TV." "I see. Sa TV rin ba ako nakilala ni Nathan?" Yeah, sort of." "May asawa ka na ba?" "Oh no, nope. Walang sumunod sa iyo." "Really? Then how come nandyan si Nathan? Can you at least tell me the truth? Why is he calling me Daddy Zeus? At bakit ko rin siya kamukha? Anak ko ba siya?" Sunod-sunod na tanong ni Zeus. Huminga naman muna ng malalim si Denise, saka tumango. Doon na naging emotional ang lahat nang aminin ng dalaga ang lahat sa harapan ni Zeus. Kung ano ang dahilan ng pag-alis niya, kung paano siya nito pinuntahan ng kanyang mami, at kung paano siya binigyan ng pera kapalit ng paglayo niya kay Zeus. Sinabi niya rin na balak niya nang sabihin sa binata ang tungkol sa pagbubuntis niya, pero naunahan na siya ng takot. "Damn! So all this time, iniisip mo na ginawa mo ang lahat ng yun para sa lahat?" "Hindi, Denise. Ang selfish ng rason mo. Alam mo ba kung ilang linggo akong parang wala sa sarili ko? Kahit pa itulak nila ako sa ibang babae, pero ayoko. Walang makakapantay sa iyo at wala na rin akong pakialam kung bansagan nila akong matandang binata na abogado. Gusto kong kalimutan ka, kaya nag-decide ako na manatili ng mas matagal sa Amerika. Pero hindi pa rin eh." Naiiyak na wika ni Zeus. "I'm sorry. At tungkol doon sa pera ng mami mo, matagal ko na iyong sinauli. Gusto kong kumprontahin si mami, pero wala na. It's too late kasi nasa himlaya na siya." "What do you mean? Patay na ang mami mo?" "Yes, 2 years ago namatay siya. Humingi lang siya ng sorry sa akin, pati na sa iyo. Akala ko simple sorry lang yun sa pagpigil niya sa relasyon natin noon. Pero may ibang rason pa pala." "I'm sorry, Zeus. At hindi na nga natuloy ng dalaga ang ibig na sabihin
Nang siili ni Zeus ng halik ang kanyang mga labi, para bang nadala na rin si Denise dahil na-miss niya na rin ito ng sobra, kaya tinugo niya na rin ang halik ng binata. It's been 4 years but I still love you, love. Naiiyak pa ring wika ni Zeus. I love you more at hindi nawala yun kahit isang segundo. Niyakap muli ni Zeus ang minamahal na babae. Nakita naman iyon ni Nathan kaya lumapit na siya dito at nakisali na rin. And I also love you, Minnie. Nakangiting wika ni Zeus saka kinarga si Nathan. Walang mapaglagyan sa sayang kanilang nadarama ng mga sandaling iyon. At totoo nga ang sinabi ni Denise dati. Kung sila nga, sila talaga. Dahil kahit pa malayo sila sa isa't isa at matagal na hindi nagkita, tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para muli silang magkatagpo. Nalaman din ni Zeus na gender reveal ni Mylene mamayang gabi kaya bumili na rin siya ng regalo. Kinagabihan, nagpasya na ring sumama si Zeus at karga-karga pa niya si Nathan. Sinalubong naman kaagad sila ni Mylene na nanlalaki ang dalawang mata. OMG! Totoo ba itong nakikita ko? Hindi niya makapaniwalang usal. Yeah, yes, May. Ang nanglalaking mga mata ni Mylene ay napalitan ng pag-iyak saka niyakap si Denise. I'm so happy for both of you. Kahit ang tagal niyo nang hindi nakikita, pero ganoon pa rin ang nakikita ko sa mga mata ninyo. You both really love each other. At ito nga ang bunga, oh, the little smart Zeus. Naiiyak nitong wika. Naging masaya ang gabing iyon at nalaman naman agad nila na baby girl ang magiging anak ni Mylene at ng asawa nito. Sinabi na rin ni Denise sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pagkikita nila ni Zeus at ang pagbabalikan nila, kaya mas lalo pa silang sumaya. Alam naman din kasi ng mga ito na mahal pa ng kanilang anak ang binata at ganoon din ang binata kay Denise. Bukod doon ay dinalaw rin nila ang puntod ng yumaong ina ni Zeus at dooy taos-pusong sinabi ng dalaga na pinapatawad niya na ito. Wala naman silang problema sa daddy ni Zeus dahil butong-buto ito kay Denise. Makalipas pa ang ilang linggo nang muli nilang pagkikita, ay nagpropose na nga si Zeus sa kanya na sinagot niya naman agad ng isang napakatamis na yes. Wala na silang sasayangin pang oras dahil 4 na taon din silang naging malayo sa isa't isa. Ikinasal ang dalawa at makalipas pa ng ilang buwan ay nalaman na nga nilang dala-dala na ni Denise ang kanilang second baby na hinihiling nila'y babae na naman para makumpleto na talaga ang kanilang masayang pamilya. Nilayo man sila ng tadhana at minsay naging marupok sa mga desisyon nila sa buhay. Sa huli, sila pa rin ang nagkatuluyan at kusang ipinagtagpo ng tadhana. The end. Oh my kulay, ang ganda talaga. Ang ganda ng story nila. I'm so happy for them na nakabalikan sila. Oh, how nice. What a beautiful love story. Oh my. I can't help it na sinisipon na naman ako yung part na nagkabalikan sila. Oh my. You know what, every story dinidibdib ko talaga. Oh my mama. But this one, this is such a lovely story. Thank you, Regine, for writing this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and don't forget to click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Alrighty, this is Ethel McMenamin saying
Bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.